Narito ang Poco F6 Pro and ang Camon 30 Premier. At dahil the same na solid, magandain o flagship yung performance and specification ng dalawang phone na to, ay gagawa natin ito na comparison video at magbibigay na rin ako sa inyo mga kapare ko ng suggestion kung ano nga ba talagang mas best piliin sa dalawang to versus personality or needs ninyo sa isang device. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Nga pala mga kapare ko, para sa context, same ko na pong na-review itong dalawang device ito and currently, ang gamit-gamit kong daily driver phone is itong Poco F6 Pro at previously, nagamit ko naman na daily driver phone sa loob ng isang buwan itong Camon 30 Premier. Kaya yung mga suggestion na ibibigay ko dito ay talagang masasabi ko sa inyo na based sa na-experience ko sa dalawang device ito. Anyway, without being said, simulan natin pag-usapan yung design and build quality nito. Kunahin natin yung Poco F6 Pro. Pagdating kasi dito, ginamitan ito ng glass back, aluminum frame, and also glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 5 protection. Meron na nga rin pala itong IP54 rating which is dust and splash resistant. Pagdating naman sa Camon 30 Premier, meron naman itong glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 5, aluminum frame, and aluminum back na merong leather finish combo which is maganda talagang tingnan at premium looking itong Camon 30 Premier. Pagdating naman sa IP rating nito, same lang din sila na merong IP54 ng Poco F6 Pro. Pero kung usapang comfort kapare ko, mas komportabling hawakan ang Poco F6 Pro lalo na kapag gamit-gamit natin siya ng isang kamay dahil yan sa pagiging curve ng likodan nito. Dahil nagbibigay ito ng mas magandang grip and also walang matalas sa kanto na tatama sa pagitan ng kamay natin or dun sa palm natin banda. Pagdating naman sa Camon 30 Premier ay ginamitan to ng flat back design. Pero don't worry, unlike sa ibang mga super flat back design na medyo matalas yung kanto na pinopoint out ko kanina about dito kay Poco F6 Pro, dito naman kapare ko ay meron naman silang smooth edges dito kahit papano. Kaya kapag hawak-hawak natin siya without the case, okay din at comfortable siyang hawakan. Pero para sa akin, kung grip test lang yung usapan, mas okay yung pagiging quad curve back ng Poco F6 Pro. Kaya kung comfort yung usapan, okay itong Poco F6 Pro para sa inyo. Pero pagdating sa design nilang dalawa, masasabi ko na mas panalo dito ang Camon 30 Premier. Pero don't get me wrong, subjective po tong part na to, so maaari ninyong magustuhan yung pagiging minimalist ng ating Poco F6 Pro kagaya ko. Dahil talaga namang maganda tignan kapare ko yung simple design lang, as you can see, mas malinis. Pero pagdating kasi dito kay Camon 30 Premier, it looks more premium and also feels more premium kapare ko unlike sa Poco F6 Pro. But just I said, nakadepende to sa preference niyo dahil subjective tong part na to. Pagdating naman sa physical features nito, kagaya ng kanilang IR blaster, same sila na merong IR blaster. Pagdating naman sa speaker ng dalawang phone na to, mas lamang dito ang Camon 30 Premier dahil meron tong dual stereo speaker. Samantalang sa Poco F6 Pro, meron pa rin naman tong dalawang speaker, yun nga lang located sa taas banda ng camera natin yung isang speaker, pero yung kanyang stereo speaker nandito sa bottom part. At pagdating nga pala sa sound quality, almost the same sila ng quality, pero mas malakas at medyo mas immersive kapare ko yung sound nitong Camon 30 Premier dahil lang nga rin sa Dolby Atmos support nito and also sa kanyang dual speaker. Pumunta naman tayo sa display part ng dalawang phone na to. Unahin natin kapare ko ang Poco F6. Meron nga pa na itong 6.67-inch AMOLED display na merong 120Hz, meron Dolby Vision support and HDR10 capability. Pagdating naman sa resolution display nito ay meron itong 2K resolution display support at kaya niya rin bumalik sa 1080p resolution display. Samantalang pagdating sa Camon 30 Premier, meron itong 6.67-inch na naka LTPO AMOLED display at 120Hz din and HDR capability support at merong 1400 nits peak of brightness at merong resolution na 1.5K resolution display. Pagdating sa specification ng dalawang phone na to, same silang merong nilamang. Pagdating sa Poco F6 Pro, lumamang siya sa resolution dahil kaya niyang magkaroon ng 2K resolution display. By the way, kinakailangan niyo yung i-activate sa settings nito mismo dahil hindi siya naka-activate fresh from the box. Pagdating naman sa Camon 30 Premier, automatically na meron tong 1.5K resolution display pero ang malupit dyan, naka LTPO AMOLED display ito. At para sa mga hindi aware, simple explanation, mas way more power efficient po ang mga LTPO AMOLED unlike sa mga regular AMOLED display. Sa pamamagitan niya ng pag-switch ng kanilang refresh rate, depende sa action or sa activity na ginagawa mo. For example, nanonood ka lang ng movie or kaya nag-gaming or nagbabrowse sa social media, chine-change mo ng Camon 30 Premier yung refresh rate na ginagamit sa mga game na yun. Kahit na naka-activate to ng 120Hz all the time,
automatic na nag-change ito. At dahil nga LTPO, kaya nito ang 10 Hz kapare ko na refresh rate, which is mas makakapag-save ng battery lalo na kung hindi natin gagamitin or naka-standby mode lang siya habang nanonood tayo, which is nice. By the way, same na nga pala silang merong bezel-less display na talagang manifest kapare ko, at nagustuhan ko nga pala to dahil pwede natin silang ma-maximize pagdating sa mga movie watching or kaya social media browsing or kaya kahit sa gaming. Pero pagdating sa display quality and color reproduction, mas masasabi kong panalo dito ang Poco F6 Pro dahil sa kanilang AI image engine. So dito sa part na to, mas ini-enhance using AI yung mga image or mga videos na ipo-project dun sa mismong screen ng phone na to kapag inactivate natin. Pero syempre, meron pa rin tong downside. Una, mas malakas yung kanyang power consumption kapag manonood lang tayo ng mga videos sa social media or kaya sa YouTube. Pangalawa, hindi pa po ito supported sa Disney Plus and also sa Netflix. Kaya, yeah, yung AI imaging function niya, medyo hindi din ganun ka-useful pagdating sa movie watching. Pero bottom line nito, pagdating sa video quality and color reproduction, the same lang po sila na mayroong magandang display. Pero kung mas gusto niyo yung mas mataas yung resolution and maraming AI feature pagdating sa video, go for Poco F6 Pro. Pero kung gusto niyo naman ng merong magandang display quality din na medyo sharp enough na yung kanyang mismong resolution and also medyo power saving, go para sa Camon 30 Premier. Next naman natin pag-usapan ay yung battery ng both device na to. Same lang tong phone na to na merong 5,000 mAh of battery, pero merong 120 watts fast charging capability itong ating Poco F6 Pro at meron namang 70 watts fast charging capability itong ating Camon 30 Premier. At based on my experience, umaabot lang ng 20 to 25 minutes kapara ko yung 20% to 80% ng charging time ko dito sa ating Poco F6 Pro, at pagdating naman sa Camon 30 Premier ay umaabot po ito ng 40 to 45 minutes, which is para sa akin, goods na yan para sa dalawang phone na to. Pero pagdating sa kunat ng battery, mas nakita ko at based sa experience ko ay mas makunat kapara ko ang Camon 30 Premier. Pero hindi naman ganun kakunatan dahil hindi naman niya masyadong na-outperform ang Poco F6 Pro. Nakadepende kasi talaga kapara ko sa activity na gagawin natin sa device natin kung ano yung magiging power consumption nito, kung more on gaming, more on camera, more on display, more on watching videos. Nakadepende yan lahat. Pero based nga sa experience ko, medyo mas makunat ang Camon 30 Premier sa Poco F6 Pro. Anyway, ngayon, pag-usapan naman natin kung sino panalo sa performance ng dalawang device na to. Pagdating sa port na to, talaga magkakaroon tayo ng malaking gap pagdating sa dalawang phone na to dahil una, pagdating sa Poco F6 Pro, ginamitan to ng chipset na Snapdragon 8 Gen 2. Isa yung flagship chipset kapare ko at nakakuha to ng 1.5 to 1.6 million Antutu benchmark score pagdating sa Antutu Bench. Pagdating naman sa Camon 30 Premier, ito ay naka-Dimensity 8200 Ultimate. Pagdating naman dito, isa itong mid-range level chipset at maganda rin naman yung capability nito dahil nakakuha to ng almost 1 million Antutu benchmark score. Pero pagdating sa multitasking, performance, and also gaming capability ng both device ito, di hamak na panalo dito kapare ko ang ating Poco F6 Pro. Pagdating kasi sa gaming performance nito, matic all the way, halos lahat ng game na nilalaro natin ay makakakuha tayo dito ng stable 60 to 90 and 120 FPS. It depends na rin dun sa game na supported dito sa Poco F6 Pro. Pagdating kasi sa Camon 30 Premier, ganoon din naman yung magiging situation sa kanya, kaya nyo pa rin naman mag-max out settings sa lahat and also makakuha ng decent FPS. Pero hindi natin mapapangako na aabot to ng 60 FPS or mag-maintain siya dyan, at meron din mga time na kinakailangan talaga nating babaan yung ating mismong graphics quality para makakuha ng decent FPS dun sa mga iilang mabibigat na games. Pagdating naman sa thermal ng both device ito kapare ko, the same lang po silang umiinit, at masasuggest ko na gumamit kayo ng phone cooler kung ano man ang bilhin nyo sa dalawang ito. At kung kayo yung tao na mahilig maglaro ng mga emulated games sa phone nila, mas marirecommend ko sa inyo ang Poco F6 Pro dahil mas maganda po yung GPU na ginamit dito, kaya mas madali siyang installan at hanapan ng mga drivers unlike sa MediaTek chipset na meron sa Camon 30 Premier. So sa port nito, kitang-kita natin kung sino nag-ugi, which is yung Poco F6 Pro. Kung naging one-sided yung labanan pagdating sa performance, pag-usapan naman natin yung kanilang camera capability. Una, pagdating sa Poco F6 Pro, meron tong 50 megapixel sensor na ginamit ng OmniVision OB50KB sensor, merong 8 megapixel ultra-wide camera and 2 megapixel macro camera. At pagdating naman sa selfie camera nito, ito ay naka 16 megapixel. Samantalang sa Camon 30 Premier ay meron tong Sony IMX890 50 megapixel sensor, meron ding tong 50 megapixel periscopic telephoto lens na merong 3 times optical zoom and 50 megapixel ultra-wide and macro camera at the same time. At pagdating naman sa kanyang selfie camera, meron tong 50 megapixel sensor.
At higit sa lahat, meron tong dedicated chip para sa kanyang camera, which is tinatawag na Sony Imaging Chip. Kaya kahit na hindi ganong kalakasan or kagandahan yung capability ng Dimensity 8200 Ultimate, ay meron naman siyang extra chip na nangangalaga pagdating dito. Ganun pa man, pagdating sa photo quality mga kapare ko, ay makikita natin dito na meron talagang priority yung both cameras na to. Pagdating sa Poco F6 Pro, makikita natin dito kapare ko na pinaprioritize niya yung detail mismo ng photo. Dahil kapag sinumin natin itong mga example photos natin, makikita natin dito kapare ko kung ano yung ibig kong sabihin. Kitang-kita yung sharpness, detailed, and also yung quality mismo ng photo kahit naka-zoom in. Unlike sa Camon 30 Premiere na kapag sinumin natin, makikita natin na soften na yung mismong image or wala na siyang sharpness, and also pixelated na rin masyado yung kanyang detail. So ibig sabihin nawawala talaga yung pagiging detail ng photo niya once sinumin natin yung photo nito. At pagdating nga rin pala sa color science ng both phones na to, ay makikita natin na mayroon din silang pinagkaiba. Sa Camon 30 Premiere, pinaprioritize ito kapare ko yung enhancement talaga ng image. Mas napansin ko na mas more vibrant and also saturated yung mga photos sa mga kuha natin dito. Ganon din naman sa Poco F6 Pro, pero mas matapang talaga kapare ko yung timpla or enhancement dito sa Camon 30 Premiere. Dahil masyadong mataas din yung contrast kapare ko ng mga output na nakukuha natin dito. At kahit na naka-on yung HDR nito kapare ko, ganun pa rin yung nakukuha natin na medyo mataas talaga yung contrast ratio pagdating sa mga output ng Camon 30 Premiere. Pero ang maganda sa ganitong output kapare ko ay hindi mo na siya kinakailangan pa idaan sa post-production at pwede mo na agad siyang i-post sa social media or kaya i-my day. It depends na lang sa trip mo yan. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung kanilang portrait capability. Dito kapare ko, medyo naging dikit yung laban dahil yung ibang part ay pinanalo ng Poco F6 Pro at medyo pinanalo din naman ng Camon 30 Premiere yung ibang part. Dahil sa part ito mga kapare ko, same na natural looking yung kanilang mga portrait mode. Pero pagdating sa HDR capability and detail kapare ko, mas nanalo dito ang Poco F6 Pro. Kahit na kasi close-up shot yung gagawin natin, napapanatili pa rin nito yung detailed and also yung natural looking na color ng mismong subject natin. Minsan kasi pagdating sa Camon 30 Premiere, medyo nagwa-wash out yung color niya kapag hindi ganun kaayos yung lighting and also nawawala talaga yung detail dahil masyadong soft yung mismong image. To the point na kapag nag-zoom in ka, yung makikita mo lang talaga is yung liwanag. Ibig sabihin hindi ganun kagandahan yung HDR capability neto dahil hindi niya napapanatili yung detail sa mga brighten part. At pagdating din sa mga part na medyo darky, ganun din yung scenario sa kanya. Pero kapag yung subject natin kapare ko ay tao, makikita natin dito kapare ko yung performance ng Camon 30 Premiere. Dahil mas natural looking tingnan yung photos natin dito dahil hindi ganun ka-process yung color nito unlike sa Poco F6 Pro na medyo pinapaputi and medyo mas ini-smooth yung balat natin to the point na nawawala yung mga blemishes or yung imperfection ng mukha natin kapare ko. Pagdating kasi sa Camon 30 Premiere kapare ko, pinaprioritize talaga nila yung color ng subject natin, kung ano yung kulay mismo ng subject which is kung brownish siya o kaya medyo maputi, ganun talaga yung makukuha natin. Pero hindi siya ganun ka-accurate may enhancement pa rin talaga. Sadyang medyo malapit na sa katotohanan ng kulay ng balat mo yung maibibigay sa yung output ng Camon 30 Premiere unlike sa Poco F6 Pro. At pagdating sa kanilang portrait, feels natural naman both side pero mas nagustuhan ko yung pagiging feels natural ng Camon 30 Premiere pagdating sa kanyang bokeh effect. Hindi siya halatang digital. Pagdating naman sa video quality nito mga kapare ko, both cameras kaya mag-shoot ng 4K at 60 and 30 FPS. Pero mas way more stable kapare ko ang Camon 30 Premiere unlike sa Camon 30 Pro. By the way, same sila na may built-in stabilization kaya sa part na to panalo ang ating Camon 30 Premiere. At pagdating naman sa video quality kapare ko ng selfie camera nito panalo dito ang Camon 30 Premiere dahil kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 and 60 FPS samantalang nasa 1080p at 30 and 60 FPS lang ang Poco F6 Pro. At kitang-kita nyo naman kapare ko kung ano yung pinagkaiba ng dalawa pagdating sa detailed and also sa smoothness ng mismong video. So anyway, pagdating sa camera part kapare ko, hati yung opinion ko sa part na to dahil mayroong mga part na napanalo ang Camon 30 Premiere and also ang Poco F6 Pro. Pero pagdating sa video capability ng camera kapare ko, which is kasama yan sa criteria natin, nanalo dito ang Camon 30 Premiere dahil way more detailed and also mas stable tingnan yung video niya unlike sa Poco F6 Pro. Pero pagdating sa detail and also sa color at saka sa sharpness ng photo, in point ang ating Poco F6 Pro. So siguro marirecommend ko sa part na to kung mahilig ka sa video, go for Camon 30 Premiere and also sa pag-take ng selfies mga kapare ko mas way more okay dyan. Pero pagdating naman sa HDR capability, detailed and also color accuracy ng mismong photo, para sa akin, dun na kayo sa Poco F6 Pro. Anyway, bago matapos to, sasabihin ko sa inyo yung mga pangit na na-experience ko sa both device na to. Una, pagdating sa mobile data connectivity, hindi ganun ka-okay ang Poco F6 Pro. Medyo may mga part talaga na maiinis ka dahil kahit naka 5G na yung signal mo, hindi talaga ganun ka-okay yung kanyang mobile data connectivity. Unlike sa Camon 30 Premiere na medyo consistent.
Pagdating naman sa Common 30 Premiere, kapag magte-take tayo ng mga close-up shot, automatic na gumagana yung kanyang macro mode. Nakakainis tong part na to, pero pwede naman nating i-turn off yung part na yan. Pero yeah, nakakainis lang siya in default. Anyway, yan yung overall comparison video natin about sa dalawang device na to. Pero hindi ako magsasabi kung sinong nanalo sa part na to dahil mahati naman yung opinion natin at medyo subjective yung mga part na kagaya ng sinabi ko, may mga bagay na nilamang ang Common 30 Premiere and also may mga bagay din na nilamang ang Poco F6 Pro. But anyway, kung gusto nyo ng medyo more affordable na flagship phone, pagdating kasi sa presyo, nasa 23,999 lang po ang Common 30 Premiere at nasa 26,999 naman kaparagoy ang Poco F6 Pro. Pag sa pricing, kung usapang presyo lang, mas marirecommend ko ang Common 30 Premiere. Pero kung kayo yung tao na mahilig talaga sa gaming at meron ding ibubuga pagdating sa camera at merong magandang display and premium build quality, masasabi ko sa inyo na Poco F6 Pro yung bilhin ninyo dahil una, maganda kaparagoy yung kanyang performance or capability pagdating sa gaming and also okay din sa mga emulated game. Pero kung kayo yung tao na gustong i-prioritize yung inyong budget at prioritize ang video capability pagdating sa isang phone at okay din ang kanilang camera capability, i-plus pa natin yung higher mid-range performance seto pagdating sa gaming, okay na po ang Common 30 Premiere. At kung ako yung tatanungin ninyo kung ano mas gusto ko sa dalawang phone na to, masasabi ko na Poco F6 Pro dahil need ko talaga yung power and also multitasking capability ng phone na to dahil mahilig ako maglaro ng mga emulated game and also medyo napapababa din tayo sa gaming paminsan-minsan. Anyway, yun lang naman, nakadepende pa rin niya sa preference nyo, pero I hope nakatulong sa inyo itong video na to. Anyway, this is your boy, para kay Steven Tips. If meron kayong mga tanong, comment nyo lang sa comment section. Pag-usapan natin. Anyway, 300k subscriber, here we go!